ako na suso. Bibigat na yung ulo ko. Naliligaw na ako. Ang abandonadong puninarya, ito ay matatagpuan sa lalawigan ng Pampanga. Ayon sa kwento, pagkalugid daw ang dahilan kung bakit ito nasara. Sa paglipas ng panahon, nanatili ang puninarya na sarado at abandonado na. Naging dahilan ito para pagsimulan ng iba't ibang kwentong kababalaghan. Cruise Hunter 133. Hello guys, ito sa YouTube, sabi ko Cruise Hunter 133. Kaya naman siya kasi mga guys, subscribe naman Hello po. yung YouTube channel guys. So, Anong nararamdaman mo ngayon dito? lakas po. Lakas, no? Iba yung iba yung pakiramdam dito. Tapos pero yun mo, no? Kahit na sinasabi ng ilang dekada na daw itong abandonado, ano siya, buo pa rin yung ibang parte ng building na to. Iba yung Bato ko nilaban to. na kinikilabutan ka, no? Kahit ako kinikilabutan niya eh. Grabe. Baso ba? No? Ito mo, ito yung ano, no? Yung, ano to, dito binuburol. Yung mga ganito bro, no? Mag-iis pa rin. Lagda? Asan ang templo? Kasama natin si Ellie Dairit. Hi guys! Ay, ito! Meron isang kwarto rito, nakabakasyon ko dito. Subukan ko tignan ko ano yung nasa loob. Dahan-dahan ko ang binuksan yung pinto. At nang pumasok nga ako sa loob, ito ang nakita ko. Isang malawak na lugar na halos wala ng gamit. Halos maluwag itong kwarto. Dito daw kasi ginagawa yung kung mayroong ibuburol. Nagpatuloy ako sa aking pag-iikot nang makita kong mayroong isang kwartong maliit. May mga gamit pa sa loob pero halos sira-sira na rin, pati yung kisame sira na rin. Nakita ko rin ang isang lumang kalendaryo na nakasabit pa sa may pintuan. Yung kalendaryo 2008 pa. Dito sa banyo halos ganun din. Mapapansin nyo, bagsak na rin yung ibang kisame sa sobrang katagalan. Pagkatapos ko namang makita ang banyo, lumabas ulit ako at sinubukan umikot-ikot ulit sa paligid. Nandito pala ako sa second floor. Pero iba na yung nararamdaman ko. Para ako nahihilo na nasusuka na. Ito yung pangalawang kwarto. Sinunod ko naman pasukin yung pangalawang kwarto na katabi. Halos ganun din ang itsura. Malawak ang loob at wala ng mga gamit. Diba? Pero mayroon akong ibang naramdaman. Nalaki ulo ko rito. Bigla ng laki ulo ko nung pumasok ako dito sa kwarto na to. Sa oras na to, naramdaman ko na para akong may kasama sa loob ng kwarto. Ako may sumusunod sa akin. Wala na akong ibang inisip kundi lumabas ang kwarto at tumakbo para sa kaligtasan ng aking buhay. Naliligaw na ako. Hoy. Bumibigat na yung ulo ko. Alas para ako nahihilo. At ito na nga yung nangyari sa akin. Biglang sumama yung pakaramdam ko. Para ako nasusuka na hindi ko maintindihan. Pero nagpatuloy pa rin ako sa aking pag-iikot dito sa loob ng morgue. Marami siyang kwarto. Ganun kalaki tong morgue na to. Sumunod naman yung ibang kwarto, pinasok ko na at inalam ko ano ang makikita ko sa loob. Siguro ano to, isa sa mga
pwedeng tuluyan ng mga, alam mo yung parang pag may ginagawa na burol dito. May mga cabinet pa rin. Halos sira-sira na rin yung mga cabinet dito. Wasak na rin pati yung bintana, halos sira na rin. Parang hindi ko gusto yung hindi ko gusto dito sa loob ng kwarto na to. Isang kwarto. Kahit iba na yung pakaramdam ko, pinasok ko pa rin yung ikatlong kwarto. Halos kamukha siya ng kwarto na pinasok ko kanina. Halos buo pa rin yung cabinet. Buo pa rin yung mga cabinet dito. Pero yung iba halos sirado. Wala na rin siya mga pinito. Wala naman akong nakitang kakaiba. Halos parehas lang sila nung unang kwarto na pinasok ko. Kaya nagpasya na akong lumabas doon sa kwarto at subukan uling umikot dito sa loob ng morgue. Makikita naman dito yung mga kusina na halos buo pa yung mga cabinet, pati yung mga tiles. Halos walang nabago kahit na dekada na siyang abandonado. Kapansin-pansin pa rin na buo pa rin yung mga cabinet at kahit yung kisame nito ay hindi pa rin nagbago. Ito yung kusina nila. Halos makikita nyo buo pa rin yung mga cabinet dito. Banyo. Habang nanatili ako dito sa second floor, lalong bumibigat yung pakaramdam ko at tila lalo silang dumarami. Kaya nagpasya na muna akong lumabas at bumaba. Lumabas muna ako kasi nararamdaman ko dito sa second floor. Medyo mabigat. Unti-unti silang lumalapit sa akin. Iba. Uy. Kasama ba kami ngayon dito sa kwarto? Pwede ka ba magparamdam ulit? Dito, pagpasok ko rito, nakaramdam na ako ng hilo. Paglabas ko rito, kasi nakita ko siya. Ako dyan kanina, nasaramdam ako dyan. May kaluskus. Okay. Dyan kanina. Yung morgue na pinuntahan ko sa Clark, medyo mabigat pero mas mabigat dito. Ginawa siya 1936. 1936 ginawa tong morgue na to. 1936. May mga kwento-kwento kasi na pinamamahaya na daw to na kung ano ng mga nilalang na hindi nakikita. Meron daw dito bata na ipakita eh, sabi ni caretaker. Bata na. Oo. Meron bata. Bigla daw tumatakbo yun. Oo. Iagyo lang. Ito yung lang sinasabi ni tatay. Yung walang, yung pinapatay na walang, nagkamagano. Oo. Grabe. Ito siya. Halos po pa rin yung kisame rito kahit na sobrang tagal na siyang abandonado. Oo. Doon sa kabilang kwarto bumukas yung EMF ko. Sa kabilang kwarto.
ganito ba? Ano ba ito ibig sabihin? Ano rin to, burulan din. Kaya alam mo kung ito yung, parang ito yung mahal kasi malaki siya eh, dahil yung may kasama siya mga kwarto. Ito pinakamalaki. Burulan to, dito nilalagay yung ano, yung pag mayroon ng ibuburol na pamilya na namatay. Malaki to. Bukod daw sa mga elemento, meron din daw bata na nagpapakita. Naturo pala to. Meron sila. Sobrang tagal niyan. Kapansin-pansin din na unti-unti na rin nasisira, ultimo'y kisame sa tagal ng panahon. Malaylay na yung plywood dito. Lumulutong na rin sila. Ito yung pababa sa morgue. Dito na tayo tumano, doon sa kabila. Dito na. Dito na tayo dadaan. Ang creepy ng itsura ng hagdan. Kasi may mga nakaukit pa yun. Napagpasya na nga namin na akyatin na yung third floor at alamin kung totoo nga ba talaga yung kwento na nagpapakita daw yung bata dito. Parang chemical na to. Oo. Oo. Bumalik ako doon. Kasi Papunta sa taas. Siguro din yung ano ko. Papunta sa taas kayo sa third floor. Oo. Taas. Pero ang daming ano. Yung ano ba to? Ano ng paligid o daga? Ang daming dumi. Ay, yung sa ano to? Papuntang third floor. Oo. Papuntang swimming pool to. Swimming pool din guys. Sabi niyo yan ba? Ito parang may nakadungaw. Nakakatakot. Parang may nakadungaw. Meron talaga ito. Oo. Marmol pa talaga yung ginamit na ano eh, no? Nasa flooring. Dito raw nagpapakita yung bata. Dito banda. Oo, dito sa third floor. Pupuntahan natin yung kung saan daw siya lumilitaw. Sabi ni Kuya. Tara. Meron nga ditong isang kwarto na talagang puno ng basura at mga gamit na halos talagang dito na lang tinambak. Marami ng tambak na basura. Kahit yung kusina ay kitang-kita na kung paano ito napabayaan sa mahabang panahon. Medyo ano na rin talaga. Gulo na rin. Nakita ko rin yung mga dati mga kwarto na mga manggagawa na dati nagtrabaho dito sa morgue. Dito pero halos wala na rin ano. Wala na rin siyang kwenta kasi naging tambakan na lang siya ng mga gamit. Nandito pa rin yung ibang gamit, yung mga pinaglalagyan nila ng mga halaman. Talagang tuyo na rin yung tubig. Mapalo. Nawala. Dito daw nanggagaling yung bata. Tapos makikita daw, paglabas daw ng bata dyan, tatakbo daw pa ganun.
Tapos bigla daw mawawala, sabi ni kuya. Kaya lang, ang problema kasi itong isang kwarto na to, nakatali na. Kaya hindi mabuksan. Papapas yung buhol. Ito, nakatali oh. Katali na siya eh. Ayan. Bubuksan mo yan? Huwag na. Saan din? Buksan? Ito pala yan. Hindi ko alam or baka ano siya. Ay, ako nagubong ko. Uy. Sa labas. Bro, sa akin. Oo, sige, sige. Sige. Oo, tapos tali na lang ulit natin para malaman natin kung ano ba talaga yung laman ng loob, no? Kung ano yung nasa loob. Bubuksan ni Ghost Hunter 133 itong ewan kung kwarto ba to or ano, pero parang ano siya eh. Kwarto bonito, may bubong din mo. Okay, kami lumabas. O baka ano siya, yung ano yung parang makina o power supply. Or sa tubig. Bakit? Ano to? Wakal? Ay, malaki. Ay, meron pa sa loob. Structure ng mga ano sa Oh, bahay. silipin mo, Lods. Baka may ahas ha. Oo. Lods. Uy, silipin sa kamera. Yan. Unang papasok na si Ghost Hunter 133. Alamin niya kung ano yung nasa loob. Wala, bro, saan lang ito? Yung ginagamit na ano, ilaw doon sa mga binuburol. Saan lang, bro? Sa mga buro-buro lang. Malit lang yung kwarto doon. Ha? Malit lang yung kwarto. Pasok rin. Maliit lang. Ito yung mga ginagamit para lagay ng ilaw kapag mayroon ng binuburol. Dito pala nila tinatabi. Pero yung iba basag-basag na. Dito raw nanggagaling yung bata eh. Patakbo palabas eh. Pag marumi na yung tubig, kulay green na siya. Pwede ka magparamdam. Kailangan mo itong EMF ko. Kung meron lang kami kasama ngayon dito sa lugar na to, pwede ka magparamdam. Sinusubukan kong kausapin kung meron mang nakikitira dito, pero wala pang reaction yung EMF. Bakit? Hindi ilaw pa. Full charge to eh. Ang lakas nga makadrain niya ng battery. Kahit kaya yung flashlight ko, ang tibay nun. Pero Nalubat? nalolobat siya eh. Full charge ko yun eh. Nawawala. Wala. Tapos, hindi na naman. Nawawala yung battery mo. Ay, nawawala yung power ng battery mo. Ano na naman. Amoy langis oh. Sino yung kumatok? Ikaw? Hindi, ano yung... Lakas no? Nana? Langis eh no? Imposibleng galing na sa ibang bahay yun. Oh, dito? Dito pa. Bumababa. Amoy ng langis.
Eh, naamoy kaming langis. Kumukulo yung langis mo. Pag kumukulo, bakaw. 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 Saan ko nilagay? Nilagay. Wala. Galing sa dito sa taas. Bumababa, no? Hmm. Mababa yung amoy ng langis. Hindi namin alam kung saan galing. Hmm? Gusto nung singamoy? Hindi sa ulo na madulog. Nandito na ito na yun. Yung nag-ulit ko dyan lang. Alam mo kung dalang langis? Hindi ko na ano saan sinasuksak. Saka nasa motor. Meron po. Andiyan na yun eh, manay ko. Hindi. Baka kumulong yun. Bakit patay sa morgue? Sayang. Ito na yung papuntang morgue. At bumaba na nga kami papunta sa may morgue para alamin o tignan kung ano ba talaga itsura nito sa paglipas ng mahabang panahon. Sa morgue. Laking gulat nga namin nang makita namin na nandito pa rin yung mga karo na ginagamit para ilibing ang mga patay. Gamit ng patay sa mga rin. Oo, posible damit ang patay yan. Tapos andito pa yung mga karo na ginagamit pag nililibing na yung patay. Nakapark pa rin dito. So nandito na kami ngayon sa morgue. Meron pa rin. May krus. Isa pa sa mga kinagulat namin nang makita namin na meron pa rin nananatiling ataol dito na halos hindi pa siya sira. Dapat no? Tanggal yung dugo. Dito pa rin yung ibang gamit. Dapat itong ataol na to. Sana din na. Bubuksan mo? Ikaw. Ayoko. Bubuksan ni Ellie Dairit yung ataol. Ready. 1, 2, 3. Oh my God. Bubuksan ni Ellie Dairit yung ataol. Baka pabaon yun. May nakita na sobre si Ellie Dairit baka pabaon sa patay. Pabaon mo ka kami sa dugo. Ano? Gawin dalay? Pabaon mo. Oh my God. Bigat. At dito nga nakita namin na nakakalat pa rin yung mga gamit. Halos nakatambak na. Okay? Dito kasi dito itong buksan dito banda eh. Sabi lang kasi guys, yung sero. Grabe, ang creepy rin. Dito ginagawa yung imbalsamo. Bigaan to ng nabagsa mo. Ito, nalapad oh. Oo. Posible, oo, yan yung ano. Bigaan to. Kailan patay yan? Bigaan patay. Oo. So, mga gamit pa rin nandito. Ito ano naman to? Sa ano, sa karo, nilalagay sa karo. Ganun sa ano? Tapos nakapatong din yung ataol pag ililibing na. Ini ko. Inis pa. Hindi natin yung ano eh. No, medyo lapad oh.
Lights off. Lights off. Andito pala yung ibang gamit na ginagamit sa patay. Naiwan pa rin. Okay, gano'n na patay. Oo, igaan. Pag iniimbalsa mo ng patay, Diyan. Gaan siya. diyan ginagawa. Diyan hinihiga. Yung patay. Ano guys? Grabe, no? Tapos ano, sinabi nga tatay kanina, yung dito, yung mga walang kamag-anak, dito rin niliga. Oo. Dito din. Dito pa lulong pa. Mga walang kamag-anak. At tapos yung rin daw, yung mga binabarin dito. Oo. Yung mga Patay na? Patay na to. Ha? Baka sa patay yan, oh. Patay? Baka may buto. Grabe, diyan pa rin yung mga damit, no? Oo, damit sa patay guys. Damit ng patay. Ito siguro wala siguro may-ari no. May naiwan nila din eh. Oo. Amoy patay nga. Sa patay yan guys. Tara. Gagawin na nga silid ko yun sa upo. Ay, nabubuksan to eh. Tingnan, nabubuksan. Oh my God! Dala. Sinubukan namin buksan yung karo para alamin kung ano ba talaga ang nasa loob nito. Paano na? Lock. Tanggalin mo natin ito guys. Dito naman po eh. Ito po. yung makita nila naman. Sobrang ano itong morgue na to, no? Laki. Laki na. Gusto mo laki. Ibaw. Ikaw, yung Oo, dito na yung langis, oh. Dito na. Dito na mismo. Parang ano siya? Ano patay? Kasi kita mo kung yan nandun lang sa third floor, kung may galing sa ibang bahay, nandun lang dapat yun. Hindi susunod din eh. Ha? Kaya nga eh. Sumunod dito eh. Siyak din. Susubukan namin patayin yung ilaw ah. Ganito ang itsura niya. Ang dilim. Yan. Kanyang kadilim. Ayan. Kaptama na ako. Ilaw. Gagana na ba? Asan ka na nun? Tapos pag ano mo, di ba pala mawakan mo? Kaya nga. Basta- Iba pa yung maghanap sa'yo. Oo. Diyos ko. Ayun naman. Tawid-tawid yung amoy niya bro. Kaya nga eh. Ano yun, Ouija board? Maganda gamitin din dito. No? Oo. Maganda gamitin dito. Susunod yung amoy. Ano yun? Ano? Yan, ano? Uy. Ito.